Definitely makaka-keep up naman siya pagdating sa XP. Pero kung normal jungle pattern lang, yung magpapathing lang sila ng kanya-kanya, ay medyo mabilis pa rin naman yung Akai. Pero tama ka, pag assassin kasi kalaban mo, lalo may mobility factor. Yung mabilis na lumipat si Fanny, medyo marilugi si Super Ken dito. So, I would say, I do like the idea behind the draft of BTR Alpha, pero kailangan on point yung execution nila. Kasi kapag hindi, baka mag-snowball lang yung Fanny tsaka Moskov. True. Eh, siya hindi na rin masama eh. Super Cat kasi yung Akai, mula dati pa naman, tale as old as time. Ano yan, pag may Fanny, ikutan mo, ipitin mo. Diba? Para hindi makagalaw sa teamfight. Pero dati pa kasi yun eh. Ano na kasi ngayon yung mga Fanny ngayon, yung ginagawa nila, yung kay Cable, itas kakancelin. Yung babalik lang. Ano ka dun mababaliw ka eh. Parang di mo alam kung i-heavy spin mo o hindi eh. Iba nga talaga yung gameplay ng mga Fanny ngayon kung bakit Fanny dati. Dati kasi yan brute force. Control. Oo, dati brute force to the face eh. Lagi. Pag nasa torre, papasukin ka eh. Ngayon, kung may fake cables eh. Imagine mo, pati cables ngayon, fake na. Yun nga eh. Pero Ayun na, uminvade na, boss na retry. Uminvade na, level 4 si Super Ken, nakuhaan yata si si Doming ay si Demon Alam mo kasi nung sa ano ni Poe, yung Kung Fu Panda men, wala daw kasing cables, di nag-exist sa kanila yun. Kumbaga no respect kasi di niya rin alam kung ano yan. Dinadaan sa chi lahat eh. Dati nung panahon ni Poe, nako. Energy Kung lang wala dati. kang chi, lamang ka. Baliktad. Pag may chi, Pag may chi ka pala, lamang ka. Sorry. May lamang si Dragon Warrior eh, may chi siya eh. Pero may energy din naman si Fanny. Ano mo si sayang kasi si Yuzong kasi Dragon eh, pwede sarang Tylong yun eh. Bakit? Wala lang, sa yung itsura lang. Kaso Dragon kasi, oy! Muntik naman nakakaw! Ng Spear of Destruction. Nice block. Perfect. Uy, nice setup na kay Moreno as well. Good pressure onto Edward. Mahirap. Follow up. Wala masyadong damage na nangyayari ngayon. Galing sa Aurora. Pero looks like pagdating yung Demon Kite, all is good in the hood. Pero nice purify timing mula kay Moreno. Demon Kite struggling to find an exit. Nakaikot pa Super Ken. May ikot pa ba? Meron pero hindi niya ginamit. Wala. Sabi niya okay na yan. Kasi pag sinayang niya, ay baka hindi niya makuha yung kill. So sayang lang yung ulti. I mean, pwede naman siya mag-try. Kasi mabilis lang naman din niya matagal pala cooldown niya. More than 40 seconds din cooldown niya. Talaga ba? Naalala ko dati kasi ni-spam ko yan eh. Pinaspam ko kaya yan, men. Kay Michael Cosgan. Shoutout kay Michael Cosgan. Binabati namin si Michael Cosgan. Tagal cooldown dyan, boss. Yung sa mga idol ng mga tao. Fred rin man. Fred rin only. Hindi naman. Actually, parang Fred rin only nga siya nun, no? Halos. Nung M6. M6. Okay. Tama. Okay, so dito tayo, guys. And so far, I would say na wala guys. Quits lang eh. Slow game to. Expect ko na slow game to, pero hindi ko in-expect na ganito kabagal. Kasi expect mo si Demon Kite at this point, nung MPL PH Season 14, mga 3 kills, 4 kills na eh. May Akai din Pero, kasi. may Akai kasi napapabagal talaga sila ng lineup dito ng bigit yun. Ayun, bigay. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng contest yan. May heavy spin kay Lad dyan. Oy! Explosion! Napakagandang setup mula dito sa Aurora. Pero nandun yung heavy spin para makakounter. Nakuha ba ni Demon Kite yung energy? Hindi. Wala siyang purple buff dito pero nasiba pa siya ni Pamela. Pero nakaharap ng angulo si Demon Kite and dinaanan pa niya si Luke. Nakaharang kasi sa daan. Sabi ni Demon Kite, lahat ng haharang babanggain ko. Grabe. Okay na okay. I mean, wala siyang purple buff, pero you know what? Worth it with the kill. And not to mention, buying some time para kay Dom and Kite dun sa baba. And getting the potential to kill Eman as well dito. Big enough para sa Aurora. Now, ang tanong, ano nila kontrolin yung susunod na turtle? Mayroon walang purple dyan. Mayroon i-contest yan. Yung purple nga, ang hirap na i-contest yung turtle pa. Medyo parang mangangarap ka talaga na sana ay hindi ganun kaganda ang kanilang pwestuhan. Kaso ang problema, ganda ng pwesto ng BTR Alpha. And I would say hindi
ganun din kaganda if i-contest ng Aurora. Pero wala na kasi ibang gagawin si Demon Kite. Di pa siya pwede mag-clear ng side lanes. Kasi nandun pa si Doming Kite. Ayun na. Ngayon, tamang clear lang muna siya ng green. Mukhang hindi na nga contest. Pure Destruction, mamama dito kay Moreno. Pero makukuha na nga yung pagong dito for BTR Alpha. Badang beef no? Isa pa yung hindi natin masyado na-highlight, yung badang pala. Guys, hirap. Hit kalaban. Pag na-champuan ka, no? Gusto mo ng pader o ito Oo. pader. Lalo pag napader sila, sila Yue, tsaka sila Renegade, ang hirap lumabas kasi wala silang dash over a wall. Yeah, kailangan nila mag-flicker. And Super Ken dito. 10 seconds. Di niya binabanatan yung purple buff. Hinihintay niya yung cooldown ng retry. And grabe yung pangbubuling ginagawa dito ng BTR Alpha. Look, mabibigyan dito ni Edward, ni Yoyo yung dalawa. Pero, and Super Ken, ginamit yung heavy spin para di ma-retry yung purple. And makukuha na nga Super Ken. Pero unang tutumba dito si Luke. Napanish naman ng Aurora dito yung mga miyembro sa likod ng Bigetron Alpha. But that's it. Si Luke lang yung makukuha nila. And wala pa ring purple buff dito si Demon Kite. Ito na yung sinasabi natin kanina, Rocket. Walang heavy spin do, pero susubukan pa rin pasukin ng Bigetron Alpha yung Torres sa may middle lane na magiging successful sila sa pagtulak noon. Sa may baba naman, may trade na makukuha dito si Doming Kite at pati na rin si Demon Kite. Grabe, the Kite Special. The Kite Brothers. Uy! Oy, ang kulit mo, dumigit ka sa pader, ha? Hindi ka dito. Ginagawa ni Moreno doon. Nakalimutan niya ata, Valentina lang siya. Kaya nga Feeling ko natuwa sila masyado. Lumalawang tayo, guys. Testing ko nga damage ito. Ay, masakit. Masakit pala. Mahap day, boss. Parang Ang pag-asa kailangan dito pala ng i-heavy Aurora, spin. honestly, is magandang farm from Doming. Pag naging unstoppable na yung attacks ni Doming dito, I think doon sila magkakaroon ng freedom. Yeah. Si Demon Kite na makapag-ikot. I mean, it's still a Kasi Moskov versus Harith. yung focus mo nandun na sa sa makulit na Moskov eh. Oh, kumbaga ano pa rin naman kung scaling ang usapan, I mean magiging problema yung Akai over Demon Kite, pero it's not that too much of a threat kasi pag na-burn na yung heavy spin, technically parang di na nag-i-exist yung Akai sa mata ni Demon Kite. And again, pag umabot tayo ng late game, lamang din naman yung Moskov versus the Harith. Although hindi na kasing tulad ng dati na sure guaranteed na malaki lamang nyo, pero at least alam mo may fighting chance pa yung Aurora sa late game scenario. Nakakuha finally ng purple dito, yung si Yun. Demon Kite. I wonder if worth it yung pagong na yun. Kasi if you're BTR, might as well just, remove that purple away. Pressure mo na lang. Para, oo, kasi hindi rin naman makakapagpagong eh. Hindi rin makakapag-turtle dito yung Aurora. So, kahit pa paano nakakuha ng konting hinga dito ang Aurora. And magagamit ng konti dito yung Fanny. Kasi kanina pa siya talagang pa-cable lang. And even though wala siyang purple, nabigyan ng kill kasi si Moreno tumambay sa bush. Pero ngayon, mas nakakatakot na si Demon Kite kasi alam mas maraming cable na pwedeng lumabas. Yun nga parang nabigyan ka ng choice doon. Pipilitin mo, hindi mo papahingahin yung Fanny o kuha ka ng turtle na wala lang. Parang mawawala din naman kasi may Lord na, di ba? So parang, I would say tama ka, parang question mark on that decision, pero I guess ang focus lang nila is getting that gold as well. Yeah. So far, medyo tahimik yung ating game. Again, very classy. Oy! Yung sipa! Dito kay Doming Kite, hindi ginamit yung Purify kasi sabi niya wala namang follow-up. And nandito na yung Fanny. Cable. Missing from Demon Kite. May ipit ata siya rito. Heavy spin. Ginamit na ni Akai para nasa maling lugar. And napapurify na rin si Emma dito kasi kumasa ng implosion mula dito kay Renegade. May sariling implosion dito si Moreno. Pero hindi niya na ikasad. Late yung kanyang Purify. And nandun na yung damage ng Aurora. And Aurora getting the first kill in that skirmish. Maraming ultimates na burn. Pero yung attempt ng Bigetron Alpha na huliin yung Fanny ay hindi successful. Pero ang successful ata dito is yung purple take mula dito kay Super Ken. Another purple take. Sabi ng Bigetron, you know what? Tama nga kayo, casters. Purple na lang. Non-stop purple na lang tayo dito kasi tama naman. Nung nakita nila may nagka-energy si Demon Kite, ay, umaasin. Sabi nila, kailangan sagutin yan. Oo, Pero kailangan may yung bawi, may nangyari banse. dito sa Bigetron, yung parang ginagawa nila kanina sa Aurora, lamang yung Bigetron pero dinadahan-dahan sila ng Aurora 1 kill at a time. Oo, kasi mag-scale pa rin naman eh. Kaya pa rin ng Aurora eh. Kumbaga may late game factor pa rin. And hindi rin naman ganun kasi tulad ng Fanny dati. Yung Fanny ngayon. Kumbaga dati yung Fanny, pag hindi nag-skill ng late game, medyo arasub eh. Iwan na Ay, iwan. arusab eh. Oo. Arusab na hero eh. Pero ngayon kasi, Makati pa rin eh. Makati yung damage. Tapos, yung capability mo mag-split push. Lalo sa meta ngayon na very important yung may humahawak ng opposite lane.
And for the side of Bigetron Alpha, I don't think may kayang gumawa nun kasi kahit yung Harith, kaya nung Fanny. But now, Demon Kite with the Queen Swings just to make sure na meron siyang enough survivability during those skirmishes kapag napapababa yung kanyang HP. Pag umabot yung certain threshold, meron siyang damage reduction against Bigetron Alpha, which is gonna help against the Chain CC na meron dito yung Bigetron Alpha para makalabas siya. And also with the added spell bump na makukuha niya once na ma-reach niya yung threshold na yan. So, again, just more survivability for Demon Kite para makite nila yung team fight. Kasi literal na kite na yung gagawin nila dito sa game na to. And si Doming Kite yung kailangan mag-persevere sa mga team fights. Panindigan na yung pangalan, no? Pag ganyan, Oo. you got a kite, bro. And ang focus ngayon ng Gaming. Aurora, alam mo, tama ka, just surviving. Wag lang mapitas. And I think it's working out for them so far. Oo. Si Eman na, na babagot namin kanina pa siya, wala nakikitang action Imagine mo naglalaro ka ng ML 11 minutes, wala ka pang kill, wala ka pang death, wala ka pang assist. Hindi Literal ka na ang mapag-summon kalabang mo force. lang minion. Ay, Oh. nako, tignan natin. Oy, si Renegade. Moreno may gumagawa na ng dreams. Here comes Luke! Oh my God, the beast crack is real! May kasama pang ikot. That's a sure kill. And we're going down. And ngayon, nag-iikot na si Demon kahit naman naghahanap ng target dito. Pero nasa gitna siya ng 5. Hindi na din siya makagalaw pa. Aabutin siya and makatakas at least for now. Pero that's 2 down para sa Aurora and Bigetron Alpha. Lumamang sa fight Man. ngayon. Naghihintay tayo ng Tigreal set. How about a Batang set? Tapos, si Moreno, sabi niya, okay, nakapag-set na tayo. Yung Tigreal na lang hahanapin. Inultihan niya si Renegade. Parang sabi niya, oh, ito, balik ko sa ulti mo. Oy, wall pump. Kaso, yun lang, masyado makunat. And kulang ata yung energy dito ni Demon Kite. Lalo, may kasamang Lord. Pinibate, pero wala rin naman kasi nga heavy spin dito si Super Ken na gamit kanina. Pero, what a very good team fight coming up from Bigetron Alpha. Napakalaki nun para sa kanila. Kasi ngayon, hawak na nila yung Lord. Pwede nila isara yung mapa dito ng Aurora. Sobrang interesting nangyari dito. And again, Demon Kite, he's gonna have to clear these waves. And kailangan niyang medyo mag-split push bago pumasok doon sa team fight. Moreno ngayon ang question, obviously. Natin din natin yung magandang set dito ni Renegade just to slow them down para lang mailang itong kalaban. Pero so far, Aurora sinimulan na with the curtain call. There's a dive. Renegade itulak patras and nakahila ng dalawa gamit yung implosion niya. Demon Kite with the kill. And here comes Destruction. the superhero landing. Medyo na late lang ng bahagya. And that's gonna be Yue going down. Double kill para kay Eman. Medyo nag-hesitate si Doming Kite doon. I mean, tama naman yung decision niya na hindi pumasok. Dahil hindi rin favorable yung team fight na yun for Aurora. Ang ganda sana nung set na nakuha ni Renegade. Kaso, again, yung kits and yung follow-up ay hindi available for Aurora. Bigetron Alpha just capitalizing on the lead that they have right now. And wala pa magawa dito yung Aurora. Kailangan pa nila maghintay ng konti. Kailangan pa nilang paabutin si Doming Kite sa Superman mode. Pero tinamaan dito si Edward na heavy spin. Vengeance sa kanya i-commit. Pero katapusan na ata ng buhay ng CC. And that's Eman taking down Edward takes the life of the CC. And paspon pa yung purple buff dito ni Demon. Actually, wala. Never mind. Wala na pala yung purple buff niya. Sino kung yung purple buff niya? Si Moreno. Moreno. Medyo alay yata si Edward sa game na to Ang hirap magsisi pala pag grabe yung displacement ng kalaban mo. Ang ganda nung ganda nung badang last pick talaga. Tsaka maganda rito, yung build ni Luke. Damage type. Tas anti-keras lang. Kasi kapag tinignan mo yung kalaban mo rito, yung CC tsaka yung Fanny, I mean yung Moskov, good luck. Pag pinasok niya yan, automatic, masusuntok yan. So hindi niya kailangan technical mag-dominance ice kasi hindi niya problema yung Moskov. Yung mga lalapit sa kanya, yung CC, yung Fanny, enough na yung anti-keras kasi basically, yung spell nila kapag ginamit nila sa badang, bababa yung physical damage nila. So, very well equipped yung yung badang. And ang kinagandahan dito, dahil damage type siya, basta makahanap siya ng magandang setup, enough na yun. Kung follow up na lang si Eman, hindi niya kailangan yung 100% ng trabaho niya i-commit niya. Kasi yung iba, responsibilidad na ni Luke. Renegade! Nasipa dito ni Pamela and nandoon yung layer with the jump from the Akai. Pero nandoon din naman yung implosion ni Renegade. Mukhang tutumba ata yung dalawang members dito ng Bigetron Alpha, Super Ken with the Immortality proc. Pero yung Harik nagwawala sa likuran. Edward, maabot ba ng huling chrono dash? Hindi ata. Yue. Na-dodge yung kanyang first skill. Pero nanigas dito si Eman, yung flicker. Na-dodge yung second skill. Pero tumama pa rin yung first kill dito ni Eman and naproc na yung Pride of Ice. Edward nagtatago lang sa bush. Hinihintay niya lumabas dito yung ibang members ng Bigetron Alpha. Another layer of Zaman Force coming up from Eman. Pero wala siyang panghabol. Uuwi muna si Edward dito just Demon Kite. And it looks like it's still Bigetron that came out on top of that team fight, Rockhart. Actually, ang perfect na sana ng set ng Aurora doon.
Nakita ko si LJ naglakad kasi binibait niya yung sipa ni Pamela. Nakita ko yun. Halatang-halata yung binibait niya. Tama yung decision niya doon. Ang problema, kahit ang perfect ng setup, kahit yung Frigid Glacier is perfect na tumama, ano, kulang talaga ng kalaban, Min. Kulang pa yung Follow-up, damage nila boss, eh. dito. And si Domenkite, nadali din ng maaga. Saka sinuntok sila nung badang Oh, Demon Kite, mananako ba? Implosion, nagkagamitan ng implosion pero nakakuha ng kill dito si Demon Kite. It's on Pamela pero nakuha din naman Bigatron Alpha. Yung Lord, that is the major objective of the game. And bumagsak din dito si Demon Kite. Napatay nila si Luke, however. So 2-for-1 exchange. So kahit pa paano, lamang sa members dito ang Aurora. Pero buhay ang damage dealer dito ng BTR. Merong Purify si Eman. Magkakaroon ng Implosion Flicker si Rene J. Pero again, may pangsagot dito ang Harith. Meron siyang Purify with Zaman Force. Pwede niya pasukin ibang members dito ng Aurora. Basta madodge niya yung stun na manggagaling dito kay Yue. Should be able to freely hit the backside. And naka-ready naman Super Ken dito for the setup. Pero hindi, lalabas ata muna sila. Nagamit na yung Frigid Glacier. So re-respetuhin ng Bigatron Alpha dito yung kupunan ng Aurora. I think if you're Aurora, focus lang. Hinga na malalim. Make sure na buhay si Demon Kite, or Domenkite rather. And make sure na ma-maximize mo yung mga setup na ginagawa ni Yue. I think the moment that you can -1, tanggalin mo si Luke, tanggalin mo si Moreno dito, dire-diretso na yan. Right now, sila yata ayun lang. maunahan. Edward goes down, hindi nakapagcast ng skills, pero everyone is in the kill box. Nasa gitna ng laban, hindi Domenkite still alive here. Demon Kite nasa side, naghahanap ng potential na target niya, pero walang nagpresenta, walang nagpakita dito sa BTR. That is 2 down Ang again hirap. para sa Aurora. Ang hirap, kahit anong configuration gawin ng Aurora, magsama-sama sila, lalabaran sila as 5, mag-split yung Moskov, kaya nung badang yung Moskov, and hindi rin nila pwede iwan yung Fanny sa harap ng kupunan ng BTR Alpha. And ngayon, ang BTR, dahan-dahan umaabante, sinasara dito yung mapa ng Aurora. They will recall for the HPs, pero again, for Aurora, ang hirap na lumabas. Maximum potential na yung lineup dito ng BTR Alpha, maximum damage output from the Harith, and also maximum sustain from the Akai. Wala pa nga ngayon Blade Armor Pag lumabas yung Blade Armor, mas malaki yung problema nila On the way na yan actually. And again, that's gonna be happening later on. Hindi pa din fully kitted yung BTR dito. May konting ceiling pa silang pwedeng maabot, no? And you know what? Si Luke, yung pinaka nakakatakot dito sa ngayon. Parang, honestly, pag nakakalaro ako ng badang player right now, and especially dito sa ESL, most of them are tank build. I don't know kung sanay din maglaro yung Aurora ng full damage build na badang. And it's really deceptive. Nakakagulat yung damage na pwedeng lumabas sa kanya. Yung pag nakadikitan ka, feeling mo parang, okay lang ako dito. Tapos biglang patay ka na or super low HP ka na. Kailangan mo na mag-flicker, kailangan mo na purify. And ang naaawa ko dito sa totoo lang kay Edward kasi every single time, kapag nag-heavy spin, siya rin pwede siyang target Kumbaga pwede siyang setan dito ni Super Ken kasi nandoon yung damage output from Bigatron Alpha. Kumbaga hindi nila kailangan mag-hesitate. Kasi kaya nila patayin si Edward kahit may vengeance pa yan. Eman din kasi, hindi mo din, kahit may vengeance ka, tumatagos si Eman, 8-0 into. Eman is doing it. Oh my goodness. Again, damage threat din si Tito Badang dito, so, problema dito. Kailangan talaga may pitas Ang problema, kayo mapipitas pag nag-try kayo Yung heavy spin, nagiging problema na. Hindi pa gana split push dito. May torre pa sa taas, may dalawang torre sa mid. Kumbaga, ang kaisa-isang lane na pwede may tulak is yung bot lane. Swerte na lang ang Aurora ngayon kasi nasa opposite lane yon. But again, papadala lang nila yung badang. And even if 4 lang yung members dito ng Bigatron Alpha, hindi pa rin ganun kadali kasi nasa harap pa rin nila yung Akai. And na makaka-counter dito yung Implosion, makaka-counter yung Fanny. And ngayon, yung badang sasama na. How do you fight this if you're Aurora? Ang hirap. Talagang sobrang special na scenario na lang yung kailangan nila dito. Kitas Eman. Conceal! Ayan na nga yung conceal. Sinimulan nila si Edward na naman ang target and looks like going for the 50-50. It's Super Ken taking it. Implosion, little bit late for Renegade, pero takedown daw si Luke. It's -1 para dito sa Bigtron Alpha, pero the rest of the team, buhay pa naman. Medyo late yung pagbili ng Winter Crown. Patay na nung nagpalit siya ng item. Or baka masyado niyang, alam ko may immortality siya kanina Baka nabenta niya kagad bago siya namatay. So, medyo
Medyo masyado mabilis ang kanyang daliri. Nauna yung pagkamatay bago yung swap. Pero ang lupit ni kanina, ni Super Ken kanina, nakita na siya ng cable, nag-heavy spin agad. Kahit di siya sa loob ng Lord Pit. Uy, maganda pwesto na Renegade. Kaso Akai, yung binabantayan niya. Tulak. Walang Tulak heavy player. spin. Papaproc yung immortality. Buhay pa ba? Nandoon yung cable para maabot dito si Super Ayan Ken. na. Pero ayun na nga yung heavy spin. Pero enough na yung damage para mapatay nila yung jungler ng Bigetron Alpha. Ito na ba yung opening na hinahanap dito ng Aurora, and basically nullified yung Lord advantage dito ng Bigetron Alpha. So maybe lang, baka may konting opening dito na makapita sila Doming or sila Renegade. Grabe, amoy alas 12 gaming ang ating araw ngayon. Game number 3, 20 Long minutes, games. pantay ang kill score. Pantay na pantay ang dalawang team na to. Ayaw nila magpatalo kasi again, ang nakataya dito ay ang finals, the challenge final slot for Group C. Tinali na ni Edward dito si Pamela at si Moreno, magsama kayo dyan. Hindi na nila hihintayin yung Lord kasi wala sa Minion Wave. Okay, reset. No Please, minions! order in the court, sabi ng Bigetron. Order in the court. Ayos talaga. Next Lord na Grabe. ulit tayo mga kaibigan. Pero at least in this scenario, ang dami nang na-absorb na waves ng Aurora. Kita mo, pantay na sila ng gold. So, medyo na-nullify na din yung advantage ng Bigetron Alpha. Although masakit pa rin naman hero nila, maybe may konting pitas na pwede mangyari dito at this point. Depende kung sino yung mahuli sa Edward. Ayan na, sumisilip na sila. Wala nang, nagkaubusan ng mga immortalities kanina. Pero wala pa rin purple buff dito. Si Demon Kite, di talaga mabibigyan yan kahit kailan. Expect mo na sa ganitong point ng game, never ka na magkakaroon ng purple buff kapag may kalabang kang utility jungler. Lalo kapag punong-puno ng crowd control yung kabilang koponan. So ngayon, Bigetron Alpha, hinihintay lang nila yung next na Lord. Enough naman yung kanilang damage to outlast Aurora in that team fight. Kasi meron silang poke damage eh. Even from the Akai. And kapag tinignan mo yung Aurora, ang poke damage nila dito is maybe the CC and Aurora even. Kasi yung Fanny tsaka yung Moskov, di naman pwede dumikit. Lalo, wala purple buff si Demon Kite. Si Doming Kite, kapag dumikit siya rito, automatic ang makikita niya is yung implosion ni Moreno, yung set ni Luke, tapos yung flicker si Fanny Pamela. Isa lang naman yung purify niya, hindi naman tatlo. So abangan na lang tayo dito. Somehow, it might actually just boil down to this Lord. Sino makapag-navigate dito? Maganda, Renegade, nakapwesto na din alongside Edward. And sobrang baba ng mapa na to. Oh, Eman? I love that view. Oh, Eman! Eman! Oh my goodness, nakabdi ni Eman dito. Muntik na matake na si Oh! Edward. Here comes the 4-man set! Coming in from Renegade. Dali si Luke hindi na nakapagbitaw ng kanyang fistcraft. SOD! And with the superhero landing coming in from Demon Kite and Doming Kite, this could be it. Oh my goodness, they are doing it. Yung Winter Crown na yung cutthroat, pero patay pa rin naman siya. Edward, however, susunod na tutumba. And nice Zaman Force coming out from Eman. 2-4-1 exchange. Lamang pa rin naman ng Aurora, however. Magkakaroon ng purple buff si Demon Kite. Pero ang ganda ng bait. Ang ganda ng bait rockart ni Demon Kite kanina. Binate niya yung implosion ni Moreno. Galing. And honestly, si Edward din I think he played it way too close to the chest there. Muntik na ma-take down ni Eman, and now Pamela? si Pamela naman ang napa-flicker in. Let's see if that's gonna be worth it though. As we do see Demon Guy going for the kill, going for the chase. Pamela, with a Kick! hindi yata siya Kaso makatakas si hahabulin pa Demon rin Guy. siya. Perfect na naman ang geometry niya. And there you go with the assist coming in from downtown. It's Lord time para sa Aurora. Grabe yung mga cables ininstolan. Ayan, manood ka ng Filipino channels dyan sa sa Indonesia. Kitang-kita ni Demon kahit inangguluhan, kinonekta yung linya. Pero di pa rin safe ang Lord Take. Di pa rin safe ang Lord Take kasi buhay si Luke. Buhay yung isa pang stun. Kumbaga, nawala yung isa pero meron pa isa. Mas malala nga tong kay Luke eh. AOE eh. Mahapde eh. Tapos may damage. Pero ito, opening na to guys. Doming Kite is doing it. Luke on the side, Super Ken nag-hunt ng target. Could be bad. Meron siyang ulti dito. Pwede niyang pwersahin yung heavy spin ha. Pwede niyang pwersahin yung heavy spin para at least walang poproblemahin si Demon Kite. Natulak siya palayo. Cancel yung conceal. Heavy, implosion. Reset. Hindi siya makapwesto. Napakalayo nung Bigetron Alpha and si good Luke pokes coming out from Moreno. And ito na nga si Luke. May flaker siya dito. Pwede niyang setan. Ang Aurora, nandyan yung knock-up. Eman going in with a Zaman Force. Edward, tanking na damage here. Oh, Demon Kite cable in pero di tatama kay Harit. Pero tutumba na ata dito si Luke. Pero Super Ken! Able to retry
The Lord and Aurora, they have to go back. Tumumba na rito si Rena J. Wala silang implosion. And Bigetron once again secures the objective. Hindi patapos ang banse ng Bigetron. They didn't have the numbers advantage, pero Aurora, they lose. They still lose the Lord. No! Na-lose pa rin yung team fight na yun. Na-bait na lahat. Na-bait na lahat. For some reason, hindi pa rin talaga makapikit ng maayos. Ito Aurora, and now, kailangan nilang harapin yung Lord. Wala si Rene J, 28 seconds on the clock. Here comes the Frigid Glacier from Yue. Good damage. Super Ken and Emma mapapa-atras this time around. Pero Doming ngayon, nasa gitna, and he will get taken out by Moreno, and I think that is it. That is it. Demon Kite, kaya ba niyang depensahan? Unleak Cables dito sa loob ng base. Medyo low yung mga HPs dito ng Victor Alpha. Special with Moreno. O, napatay na rin Super Ken. Pero may immortality pa sa Emma. Tower lock for Victor Alpha, and they will secure the victory and the slot